Si Manalo nagkaroon po siya ng tinatawag na tipon sa construction. Ito po yung tinatawag na tipon sa construction. Pagka nagtanong kayo sa kanila, ang isasagot po nila yung Agay 1:8. Pero po yung tipon sa construction na tinatawag. Kung lagi niyo po akong sinusubaybayan o lagi niyo akong pinapanood, si Manalo po kaya nagkaroon po siya ng tinatawag na tipon sa construction dahil po doon sa nilikha niyang aral. Si Manalo lumikha po ng aral. Ito po yung tinatawag na ahing pasasalamat na pera. Gumagamit po siya ng tinatawag na awit 50:14. Dito po niya pinupulot yung tinatawag nilang ahing pasasalamat. Ang pinupulot lang niya rito yung terminong ahing pasasalamat. Pero sino po kung titingnan at susuriin natin, ito po bang ahing pasasalamat ay pera po ba? Hindi. Mas maganda po babasahin natin ang awit 50:14. Itutuloy po natin ng 7:8 para maintindihan po ninyo kung ano po yung ahing pasasalamat. Ito po ba ay pera? Ganito ang ating matutunghayang aklat po ng awit 50:14. Ihandog mo sa Diyos ang ahing pasasalamat at tuparin mo ang iyong panata sa kataas-taasan. Dito po pinupulot yung terminong ahing pasasalamat. Awit 50:14. Pero sino po ang inuutusan? Ito po ba ay pera? Katulad sa Iglesia ni Manalo? Hindi po. Basa 7:8. Iyong dinggin o aking bayan, at ako'y magsasalita o Israel. Ako'y magpapatutuo sa iyo. Ako'y Diyos, yung Diyos. Hindi kita sasawayin dahil sa iyong mga hahin, at ang iyong mga handog na susunugin ay laging nasa harap ko. Batay po sa pagtuturo, ang inuutusan dito ang bayang Israel na magahing pasasalamat. Ano po yung iahing pasasalamat nila? Mga handog na susunugin. Hindi po pera. Kung papasinin po ninyo, yung po bang pinagsunugan, kasi po, yung awit 50:14, 7:8, ay nasa lumang tipan. Yung pong Agay 1:8 ay nasa lumang tipan. Mas maganda po babasahin natin ang Agay 1:8. Ito po ang isinasagot nila pagka sinasabing tipon sa construction. Babasahin ko sa inyo aklat po ng Agay. Ganito po ang ating matutunghayan. Agay 1:8. Magsiyahon kayo sa bundok, magdala ng kahoy, at magtayo kayo ng bahay, at aking kalulugdan. Ako'y luluwalhati, sabi ng Panginoon. Sino po ang inuutusan dito? Ang bayang Israel. Tatandaan po natin, yung po bang pinagsunugan, nagamit po ba sa pagtatayo ng bahay? Hindi. Pinagsunugan. Si Manalo, sinong nagturo at nagputos kay Manalo na i-convert niya na pera? Wala. Kanino turo yung ahing pasasalamat na pera kay Manalo? Hindi po sa Diyos. Ngayon, ang gagawin po nila, magahing pasasalamat sila na pera sa loob ng 1 taon. Kaya ang mga kaanib, bibigyan po sila ng libreto. Mag-iipon sila sa loob ng 1 taon. Ang ginamit pong talata, 2 Korinto 9:2. Dito mababasa yung 1 taon.
Ibig sabihin, bago nating iwanan itong awit 50:14, awit 50:7-8, sa bayang Israel, hindi nagamit sa pagtatayo ng kapilya yung mga handog na susunugin, o ibig sabihin, yung pinagsunugan, hindi po nagamit. Ano po? Papansinin po natin. Ibig sabihin, hindi po pera ang aming pasasalamat pagdating po sa Biblia. Kanino turo yung aming pasasalamat na pera? Kinonvert lang na, imbes na, kasi po, ang nangyari po kasi, nakita niya na, kaya yung iba, binibigyan na lang sila ng libreto. Kasi po, kung hayop o alimbawa, gusto mong magpasalamat, kasi ito yun, nadatnan kong aral to, nakita ko to. Ang mga member po kasi, nag-aalaga sila ng baboy. Siyempre, nag-aalaga, pinaghahandahan po nila yung tinatawag nila ngayong pasasalamat na pera. Kung namatay, yung baboy. Hindi po ba? Halimbawa, nangailangan yung membro na nag-aalaga, ibebenta niya. Dilugi si Manalo sa ganun. Kaya ang ginawa niya, nagbigay siya ng libreto. Bakit? Instant na pera. Instant pera. Nahihulog mo na. Kasi kung bibili ka ng baboy, bibili ka ng manok, bibili ka ng hayop, baka bukas makalaway, yung nag-aalaga, yung mismong bumili, nag-aalaga, ibebenta niya kapag ka nangailangan. Lugi si Manalo. Kaya nga po, ang ginawa niya, binigyan niya ng libreto. Pinag-iipon sa loob ng 1 taon. Kaya ginagamit niya ang 2 Korinto, maybe 2:3. Babasahin po natin ang 2 Korinto, maybe 2:3. Ganito po ang ating matutunghayan. Maybe 2:3. Sapagkat nakilala ko ang inyong sikap na aking ipinagmamapuri tungkol sa inyo, sa mga taga-Macedonia, na ang Akaya ay nahahandang 1 taon na, at ang inyong pagsisikap ay nakapaghudyok sa lubang marami sa kanila. Kung ang bayang Israel, hindi po pera ang aming pasasalamat nila, sino po ang nag-convert na pera? Si Manalo. Turo lang ni Manalo. Meron po kasing gustong ipapansin. Sa loob ng 1 taon, ang Akaya o ang Macedonia at Akaya nakapag-ipon sa loob ng 1 taon. Pagka tinanong ko yung mga ministro ni Manalo, saan mababasa sa Biblia na yung inipon ng Macedonia at Akaya ay nagamit sa pagtatayo ng kapilya? Pero binabasa ko nila yung Agay 1:8. Wala. Alam niyo po, ang pinaglaanan ng mga abuloy, hindi po tipon sa construction. Alam niyo po, sa tunay na Iglesia ni Cristo, sa tunay na naglilingkod, hindi ka pwedeng magkaroon ng programang tipon sa construction. O hindi ka pwedeng magkaroon ng aral na tipon sa construction. Alam mo kung bakit? Babasahin ko po sa inyo, aklat po ng Mateo, Kapitulo 6. Ito po. Kapitulo 6, ang nagtuturo rito ay si Kristo. Huwag kayong magtipon ng kayamanan sa lupa, na dito'y sumisira ang tanga at ang kalaw. Dito po, pagka sinabing huwag magtipon, bakit nagkaroon ka ng tipon sa construction? Samantalang utos, pagka sinabing huwag kayong magtipon, huwag kayo. Ang nangyayari po kasi, yung mga membro, sa personal, pinagbabawalan silang mag-ipon ng kayamanan. Yung reliyon nila, pwede palang mag-ipon ng kayamanan. Ibig sabihin, yung turo ni Kristo, ipinakikilala sa mga miyembro. Bakit ipinakikilala? Para yung kinikita ng mga miyembro, dadalhin sa kapilya. O dadalhin sa kanilang sekta.
para magkaroon po silang tinatawag na Deacons Apostles. Pero bago po natin, ito po bang pagpasamantala tatanggapin natin na utos ng Diyos na magahing pasasalamat na pera? Utos ng Diyos. Pasamantala tatanggapin lang natin. Tanungin mo si Manalo kung magagawa niyang magbigay ng hahing pasasalamat na pera. Ng totoo. Hindi. Siya mismo ang lumikha ng aral. Ibig sabihin, si Manalo po kasi, gumawa siya ng doktrina. Doktrina. Ito po ang ipinakikilala nila sa mga kinukumbinsi nila sa mga membro na gustong maging membro ng kanilang iglesia. Gumawa siya ng doktrina. At ito ang daladala ng mga ministro para ituro sa mga tao. Yung po bang ministro, magagawa ba niyang magahing pasasalamat na pera? Ng totoo. Alam niyo po, mas maganda babasahin natin. Si Manalo po kasi, gumawa siya ng turo, hindi po niya magagawa. Anong gagawin niya ngayon? Ipapagawa lang niya sa mga miyembro. Mas maganda po, babasahin natin. Ganito po ang ating matutunghayan, nakulat po ng Mateo 23:3 hanggang 4. Kaya't gawin ninyo ang itinuturo nila at sundin ang kanilang iniutos. Ngunit huwag ninyong tularan ang kanilang gawa, sapagkat hindi nila isinasagawa ang kanilang ipinangangaral. Ano po ang nangyayari? Gumawa siya ng turo, aral, doktrina, pero hindi po nila gagawin. Dito ko po, babasahin po natin ang 4. Yan po ang pagkakakilanlan sa mga bulaang propeta. Gumagamit po ng Biblia. Dapat po mapagpansin kayo. Kahit gumagamit po sila ng mga talata, dapat pag-aaralan po ninyo yung mga talatang ginagamit nila. Huwag basta-basta po maniniwala, lalo na pagdating sa pera. Babasahin ko sa inyo, 4. Nagbibigki sila ng mabibigat na dalahin at ipinapasan sa mga tao. Ngunit ni daliri ay ayaw nilang igalaw upang tumulong sa pagdadala ng mga iyon. Kaya ganyan po silang nagkukutis babae. Kasi wala silang karapatang magtrabaho. Umaasa lang sila sa tinatawag na tulong. Ang tulong pinagmulan limos o sa mga abuli ng mga kahani. Sa panahon ng pagsamba o pagtitipon sa mga magagarang kapilya, hindi po nila magawang magbigay ng abuli ng totoo. Kaya ang ginagawa, nagkukunwari. Ibig sabihin, ilan ang turo ni Manalo sa pagbibigay ng abuloy sa loob ng 1 linggo? 5. Kahit isa lang dito, hindi nila magagawa. Di po ba ang pag-aaral sa pagkaministro sa isang university pa? New Era University. Huwag mo sasabihin na yung mga nag-aral ng university sa New Era, mangmang. Lalo na nagpapakilala pang bachelor. Ako patutunayan ko mangmang. Saan mababasa sa Biblia na yung pagbibigay ng abuloy, gagawin mo sa pagkukunwari? Hindi, ang issue po natin Awit 50:14. Ikalawang Korinto 9:2. Magahing pasasalamat na pera. Kaya po, sino po ang lumikha nito? Doktrina. Si Manalo mismo. Alam niyo po, ang tinutukoy kong Manalo ay si Peranji Manalo. Yung pong Peranyo, pagka pinansin niyo yung terminong New Era, baliktarin niyo yung New Era, era nyo. Yung NEO, ginawang NEW. Kaya New Era. Pagka pinansin mo yung era nyo, lagyan mo ng letter P sa una, pera nyo, university. Sinong lumikha ng doktrina? Si Manalo.
Si Manalo ba, magagawa ba niya ang kanyang doktrina? Hindi. Na magbigay ang bawat isa. Lalo na yung ahing pasasalamat na pera. Hindi. Eh yung mga ministro, hindi rin po magagawa. Eh kanino ipapagawa? Sa mga miyembro. 5 beses. Kaya si Manalo po at ang kanyang mga ministro, hindi po kumikilala sa Diyos. Dahil yung doktrina nila, hindi nila magagawa. Kaya dito ko po sinasabi yung cease to believe. Hanggat hindi nakikita, hindi naniniwala. Maraming taong nadaya dito. Pagka may nakita kayong mga tagapagturo katulad sa iglesia ni Manalo, pwede nyo silang tanungin. Pwede kayong magtanong. Ipakilala nyo sa kanila na may karapatan kayong magtanong. Kasi po, yung mga miyembro, hindi nakakapagtanong sa kanilang mga ministro. Hindi nakakapagsalita ang mga miyembro. Kaya maraming nadaya. Sa ngayon, kung hinihikayat kayo dun sa tinatawag na pamamahayag, tanungin nyo lang sila. Paano nyo magagawang magbigay ng abuloy? Wala kasi nagtatanong yan. Wala nagtatanong. Dumika ng aral si Manalo na ahing pasasalamat na pera. Magagawa ba niya? Siya mismo ang lumikha, hindi niya magagawa. Ipinatuturo niya sa kanyang mga ministro, hindi rin nila magagawa. Kanina ipapagawa sa mga miyembro. Pero ipinakikilala ang utos ng Diyos. Alam niyo po, si Manalo, kung papansinin po natin, si Manalo, hindi po kumikilala sa tunay na Diyos. Ganito ang ating matutunghayan. Ang pagkilala sa tunay na Diyos, ganito po, maapat, pasinin po natin. Unang Juan, Kapitulo 2, talatang 3-4. At sa ganito'y nalalaman natin na siya'y ating nakikilala kung tinutupad natin ang kanyang mga utos. Ang nagsasabing nakikilala ko siya at hindi tumutupad ng kanyang mga utos ay sinungaling at ang katotohanan ay wala sa kanya. Si Manalo mismo ang lumikha ng aral. Magagawa ba niya? Halimbawa, yung ahing pasasalamat na pera. Magagawa ba niyang magbigay ng ahing pasasalamat na pera? Hindi. Yung mga ministro niya, magagawa ba nilang magbigay ng ahing pasasalamat na pera? Hindi. Eh bakit? Walang karapatan magtrabaho. Paano sila nabubuhay? Binibigyan lang sila ng limos. Kung tawagin nila ito. Ano po ang gagawin nila sa panahon ng pagsamba o pagtitipon? Magkukunwari. Bakit natin nasasabing nagkukunwari? Galing na sa limos. Yung mga miyembro, saan kukuha ng ibibigay? Galing sa kanilang kinikita. Magkaiba po yun. Kaya dapat, ganito ang ating matutunghayan. Roma, aklat po ng Roma, sa New Filipino Version, Kapitulo 2, ikaw na nagtuturo sa iba. Bakit di mo turuan ng iyong sarili? Halimbawa, sasabihin mo ba kami po magkukunwari sa pagbibigay ng abuloy. Kayo mga kaani ba, mga membro, magbibigay kayo ng totoo. Kasi pagka hindi kayo nagbigay ng totoo, hindi kami kakain. Kami mga tagapagturo, magkukunwari kami sa pagbibigay. Bakit? Galing sa tulong. Saan nagmula yung tulong? Mula sa mga limos ninyo o mga abuloy ninyo. Meron ba magtuturo ninyo? Kailan isinasagawa yun? Sa panahon ng pagsamba o pagtitipon. Di, magagara po yung mga kapilya. Alam niyo po, mas maganda po babasahin natin. Aklat po ng Mateo, Kapitulo 15, talatang 9. Kung may kabuluhan ba sa mga kapilya ninyo,
ang pagsambang isinasagawa ninyo. Bakit? Turo ng taon. Kanino turo yung ngayong pasasalamat na pera? Kanino turo? Kailan yung isinasagawa yun? Hindi po, sa loob ng isang taon, magpapasalamat po kami. Hindi naman pala utos ng Diyos. 15:9, pansinin po ninyo kung ano nakalagay rito. Pagpurit pagsambang ginagawa nila walang kabuluhan. Ang utos ng tao ay itinuturong utos ng may kapal. Saan mababasa sa Biblia na magahing pasasalamat ka na pera sa loob ng isang taon? Wala. Kaya po, laging binabasa ng Iglesia ni Manalo to. Kolosas, Kapitulo 2, talatang 22, 23. Pansinin po ninyo kung ano nakalagay dito. Kaya sayang lang ang mga kapit. Pagdating sa harap po ng Diyos, sayang lang. Pinagbuhusan nyo ng pera, pinaghihirap kayo. Lalo na yung mga kaanib, pinaghihirap kayo. Si Manalo po, malaking investment yan. Malaking kayamanan niya. Pero pagdating po sa harap ng Diyos, wala pong silbihan. Dahil utos ng tao po ang ginagawa ninyo. Ang lahat ng mga bagay nito ay mga sisira sa paggamit ayon sa mga utos at mga aral ng mga tao. Ang mga bagay niya ay katotohanan ng merong anyo ng karunungan sa pagsambang kusa at sa pagpapakababa at sa pagpapakahirap sa katawan. Ngunit walang anumang kabuluhan laban sa ikalalayaw ng laman. Bago po kayo maniwala, halimbawa, ginagamitan kayo ng mga talata ng Biblia. Halimbawa, 2 Korinto 9:7. Nitong mga tagapagturong nagpapakilala, magbigay ang bawat isa. Suriin mo siya kung paano siya makakapagbigay. Alam mo niyo po kasi, kaya ako sinasabi ito, dumarami yung pagbibigay. Dati kay Peranji Manalo, 3 lang sa araw ng linggo. Pero Webes, bali 4. Nung mamatay si Peranji Manalo, naging 4 yung linggo. Kumbaga, dumarami. Tanong, yung po bang tagapagturo ninyo, magagawa ba nilang magbigay? Kung minsan, binabasahan pa kayo ng 2 Korinto 9:6. Hang maghasik ng kaunti-kaunti nga ni. Hang maghasik ng marami-marami nga ni. Sila, wala na bang hinihasik, bumaano sila ng marami. Kung ikaw, bilang miyembro, kung hindi mo dadagdagan yung trabaho mo, o yung paghahanap buhay mo, hindi mararagdagan yung biyaya. Sila, naghihintay lang. Kung tutusin po, ang mga yan, hindi dapat pakainin. Kaya lang, ginagamit po nila ang sektor, religion, para magkaroon sila ng pagkain, para magkaroon sila ng yaman. Ang motibo pa, tipon sa... Kaya po yung tipon sa construction, pagka ginamitan pa kayo ng talata na Agay 1:8. Agay 1:8 nagamit ba? Kaya pagka magtatanong ka sa kanila, nagamit ba ng bayang Israel ang pinagsunugan o yung abo para ipagtayo ng kapilya o ng bahay ng Diyos? Itong 2 Korinto 9:2, inipon ng Macedonia, nagamit ba sa pagtatayo ng kapilya? Hindi rin. Dito marami na daya. Alam niyo po, kaya ganyan siyang nagkakaroon ng mga kapilya sa bawat lugar. Kuminsan magkakadikit pa eh. Kuminsan sa mga harap ng daan, highway, makikita mo eh. Pero wala pong silbihan sa harap ng Diyos. Kaya kinagagalit ng Iglesia ni Manalo sa atin. Bakit? Turo. Pag talagay na natin na utos ng Diyos ang magbigay, talaga namang 2 Korinto 9:7. Bakit di nyo muna tanongin yung ministro ninyo?
Kasi baka lumilikha siya ng aral para dumami yung ibinibigay nyo. Oh, ipagawa mo muna sa kanya. Kapatid matanong nga kita, paano ka makakapagbigay? Wala kang karapatan magtrabaho. Umaasa ka lang sa tinatawag na tulong. Sa panahon ng pagsamba o pagtitipon, tinatanong pa ako ng mga kaan, binabantaan pa ako. Sasabihin nila kaya mo bang patunayan na ang aming mga ministro nagkukunwari sa pagbibigay ng bulan? All the time. At nakapag-English pala ako. Kahit sino. Ayaw kong patunayan. Bakit? Galing ako dyan Alam niyo po, nangyari to noong 1986, bago kami pumasok sa klase ng mga ministro. Merong isang ministro nagtanong sa kanyang kapwa ministro. Ako ay estudyante noon ng EBCO. Nasa second year ako. Tinanong niya yung mga ministro, kapwa ministro niya, saan mababasa sa Biblia na yung tulong natin ay ibabalik natin sa pamagitan ng pagbibigay ng pabulong? Walang makasagot Alam niyo po, bago niyo po paiyakin ang mga ministro ninyo sa mga pagsamba, sana turuan niyo magbigay ng pabulong. Yung totoo. Kaya si Manalo po, para dumami yung pagbibigay, alam niyo po, tutuusin. Ito pong 5 ito, isa lang yan. Pagkaralan niyo po ang Biblia, isa lang to. Nagawa niyang 5. Bakit niya nagawang 5? Kasi mangmang po yung mga ministro. Mangmang. Lalo po yung mga miyembro. Lalo mangmang. Gamitan mo ang unang babasahin kasi nila, ikalawang Korinto 9:7. Magbigay ang bawat isa. Paano ka makakapagbigay kung wala kang karapatan magtrabaho? Kaya yung kinikilala mong ministro, hindi kumikilala sa Diyos. Hindi niya magawang sumunod sa utos ng Diyos. Kaya yung turong itinuturo niya, o yung ginawa niya, o yung nilikha niya, ipapagawa lang sa inyo, mga miyembro. Katulad po ng ahing pasasalamat na pera. Dito po nagkaroon po siyang tinatawag na tipon sa construction. Ang tipon sa construction po, pagka sumagot siya, agay 1.8. Saan po mababasa naman yung arena? Saan mababasa yung eskwelahan? Saan mababasa yung aeroplano? Saan mababasa yung bahay sa Forgas Park? Tsaka mo na. Bugbog sarado ang agay 1.8. Pagka sinabi po kasi tipon sa construction, in general po to, pwedeng gawing arena, pwedeng gawing hospital, pwedeng gawing ito ng opisina. Pero pagka may nagtanong lang kayo sa kanila, ang isasagot nila yung agay. Kaya kailangan maging matalino po kayo. Nagamit ba ang aming pasasalamat ng bayang Israel sa pagtatayo ng kapilya? Kasi po, yung awit, nasa lumang tipan. Ang agay nasa lumang tipan. Ito pong ikalawang Korinto 9:2-3, nasa bagong tipan. Kasi po baka may magtanong. Alam niyo po sa panahong Kristiyano, kaya ang ginawa ni Manalo, kinumbert niya na pera. Bakit niya kinumbert na pera? Walang nakapansin yan. Walang nakapansin. Hindi na po kasi ipinapagawa ang ahing pasasalamat na mga handog na susunugin. Mas maganda po babasahin natin ang 12:7 ng Mateo. Dapat kung nalalaman ninyo kung ano ang kahulugan nito, habag ang ibig ko at hindi hahid. At hindi sana ninyo hinatulan ng mga walang kasalanan. Sa panahong Kristiyano, yung po ang ipinakikilala o ipinatutupad sa bayang Israel, humahangga lang po kay Juan Bautista. Kung babasahin po natin ang Lucas, Kapitulo 16, talatang 16. Sa panahon natin ngayon, habag
Ano po yung above? Hawa. Kung kinukunan mo ng kayamanan ng mga kaanib o mga miyembro, kinukunan mo yung kinikita ng mga miyembro para magkaroon ka ng investment na kapilya. Hindi, pasamantala tatanggapin natin, utos ng Diyos. Magagawa mo ba yan? Hindi. Ay, yung mga ministro, magagawa ba nila? Hindi rin. Ipapagawa lang nila. Pero kung tutusin, kung matalino po sa Biblia yung mga tao, sa 6:19 ng Mateo, labag. May silbi po ba? Kaya si Manalo nakapag-invest siya o nakapag-ipon siya ng kayamanan sa magitan ng tinatawag nilang hahing pasasalamat na pero ang motibo-tipon sa kustos. Ngayon, meron po kasi, ito po kwento lang. Halimbawa, sa dating miyembro sila ni Manalo. Ito po kwento lang. Dating miyembro sila, buong pamilya, miyembro sila ni Manalo. Ngayon, merong isa o dalawa na pahiwalay o yung tinatawag na tiwanan. Nag-abroad. Nag-abroad, ha? Nakapag-abroad yung humiwalay kay Manalo. Ngayon, yung humiwalay kay Manalo, nakapag-invest siya ng bahay. Nakabili ng kotse, lahat. Eh, siyempre, yung mga kapatid niya sa laman, miyembro sila ni Manalo. Pagdating doon, kahit na-invite mo para pumunta sa bahay, siyempre, nagagandaan sila sa bahay. Nagagandaan sila sa mga kotse. Alam niyo po kung anong bukang bibig ng mga kaanib ng iglesia ni Manalo? Masusunog lang yan, kapatid. Ini-invite mo lang siya para pakainin. O pumunta kayo para magsalo-salo. Hindi sila pupunta. Lalo na yung mga kaanib ng iglesia ni Manalo. Hindi pupunta yan. Alam niyo kung anong bukang bibig ng mga kaanib ng iglesia? Kapatid, masusunog lang yan. Kung matalino po yung sinasabihan ng ganun. Yung, di ba, magagara yung mga kapilya ninyo? Sasabihin ng, wow! Sasabihin ng miyembro ni Manalo. Di ba mayaman na ang inyong reliyon? Naghihirap ka, di ba? Ang dami nyo palang ipasusunog. Bakit nagtitiis ka sa hirap? Bakit nagtitiis ka, nagdidildil ka ng asin? Ipinakikilala mong mayaman ang reliyon mo. Ipinakikilala mong magaganda yung mga kapilya ninyo. Hindi po masusunod sa araw ng paghukom yan. Bakit nagdidildil ka ng asin? Pinaghihirap kayo. May silbi ba sa harap ng Diyos ang pagsamba ninyo? Kumbaga nangyayari kasi, pagka mayroong isang pamilya, magkahiwalay, yung mga miyembro ni Manalo, na kahit na kapatid mo sa laman, hindi mo ma-invite yan. Kahit napakainin mo lang. Bakit? May inggit eh. Bakit sila naiingit? Kasi yung pinayayaman nila, yung sekta nila eh. Yung reliyon nila eh. Kaya araw at gabi nasa kapilya. Kaya pagka nagkasakit, hindi makita yung kanilang sekta, gabitan mo man ng lente. Bakit nawawala sa isipan nila pagka sila ang nangangailangan? Nawawala yung kanilang sekta. Hindi masumbungan yung kanilang sekta. Samantalang yung sekta nila, mayroong eskwela, hospital, arena, kung ano-anong investment. Pagka sinabi mong, ang dami nyo palang ipasusunod, nagagalit sila. Nanggagalaiti. Samantalang yung kapatid nila na nag-invest lang ng isang kakakarap, kapatid, masusunog lang yan. Bakit ganun ang bukang bibig ninyo? Yung pag-aari ng kapatid mo sa laman, lagi mong sinasabing masusunog lang yan. Bakit yung pag-aari ng reliyon nyo, hindi nyo masabyan? Kaya minsan sinasabi ko, kaya kayo naghihirap.
Eh, pinayayaman nyo yung reliyon nyo. Alam niyo po, mas maganda basahin natin. Marami kasi nagagalit sa atin. Habakuk. Po, minsan binabasa natin. Ewan ko dito mababasa. Habakuk. Kaya kinagagalitan tayo. Habakuk dito po sa Magandang Balita Biblia. Kung ano po ang mangyayari. Ito kasi hindi binabasa ng karamihan, lalo na mga kaanid ng Iglesia ni Manalo. Ito po, babasahin ko sa inyo. Hindi ba si Yahweh na Habakuk Kapitulo 2, talatang 13 at talatang 13, hindi ba si Yahweh na makapangyarihan ang may sabi nito? Nagpapakahirap ang mga tao para lamang masunog ang kanilang itinayo at pinagpagalan. Ang mga miyembro nagtitiis ng hirap para lang makapagpagawa ng magagarang kapilya si Manalo. Kay Manalo, malaking investment yan. Pero hindi ba masusunog sa araw ng paghuhukom yan? Bakit yung pag-aari mo, ipinakikilala nilang masusunog sa araw ng paghuhukom? Mga kapatid, magtumalaga na kayo sa gawain paglilingkod sa Diyos. Mga kapatid, teka muna. Eh bakit nagbibigay pa kami? Eh malapit na palang araw ng paghuhukom. Ang dami naman natin ipasusunog. Dapat ganun ang sasabihin ng mga miyembro. Anin pa yan? Eh di wag na kami magbibigay ng abuloy. Para naman punan namin ang aming pangangailangan. Ngayon, kung mangailangan kayo, magbenta ka ng kapilya. Katulad ni Manalo, pagka meron siyang gustong ipagawa, magbebenta siya. Eh bakit kayo? Hindi niyo magawang magbenta. Kasi ang nangyayari, ang paniniwala niyo, kasama kayong may-ari, hindi. Kumbaga si Manalo nagsamantala siya. Ito pong naging layunin talaga ni Manalo. Gumagamit siya ng mga talata ng Biblia para magkaroon ng yaman. Para dayain ng mga miyembro. Ikalawang Pedro, Kapitulo 2, talatang 3. Ganito pong ating matutunghayan. Sa kanilang kasakiman, lilinlagin nila kayo ng matatamis na pangungusap upang makuha ang inyong kayamanan. Matagal nang handahang hatol sa kanila at ang pupusa sa kanila ay hindi natutuloy. Di bali sana kung may silbi yung mga kapilyo. Wala eh. Ang gagara, eh nagkukunwari ka sa pagbibigay ng abuloy bilang tagapagtulong. Gumawa ka ng aral mo, hindi mo magawa. Gumagamit ka ng mga talata ng Biblia. Nawa sana nauunawaan po ninyo. Kaya yung mga kaanib ng Iglesia ni Manalo, huwag po kayong panatiko sa inyong reliyon o sekta. Nagbibigay na kayo ng abuloy, pagkatapos kayo pa rin ang nagdidepensa kay Manalo. Gusto niyo bang itaya ang buhay niyo para lang ipagtanggol si Manalo? Nananawagan po ako sa inyo. Hindi niyo ko kalaban. Nagtuturo lang ako kung ano yung tama. Nawasan na nauunawaan ninyo. Matagal na kayong dinadaya. Yan po ang dahilan kung bakit ako kumalas o tumiwalag. Dahil ayaw ko pong ako ay magbibigay ng totoo at sila ay magkukunwari sa pagbibigay. Tutuparin natin ang utos ng Diyos, ikalawang Korinto 9:7, ng totoo, kahit tagapagturo. Eh paano po nila magagawa? Dahil may mga talatang hindi po nila binabasa. Kung tutuusin si Manalo po, mas maganda
bago po tayo magtapos, o bago ako magtapos, babasahin ko sa inyo, ikalawang Tesalonica, Kapitulo 3, talatang 9 hanggang 10. Ito po hindi binabasa. Kaya sa 9 ko na babasahin, kasi po ninyo kung ano nakalagay rito. Ito po, 9:10, ginawa namin ito, hindi dahil sa wala kaming karapatang maghintay ng inyong tulong, kundi upang kayo bigyang halimbawang dapat sundan, nang kasama pa ninyo kami. Ito ang tagubilin ibinigay namin sa inyo. Huwag ninyong pakanin ang sino mang ayaw gumawa. Pagka sinunod natin ng Biblia, sina Manalo at ang kanyang mga ministro, hindi sila dapat pakainin. Bakit? Ayaw nila magtrabaho. Umaasa sila sa tulong. Pero ang tunay na tagapagturo, hindi po umaasa sa tulong. Nagtatrabaho sila. Kung babasahin natin ng 18:3 ng tagagawa ng tolda kahit sa Makati. Pinakakain mo na eh. Bibigyan mo pa ng kotse, bahay. Lalabas ba sila? Bibigyan mo na ng opisina. Lalabas ba sila? Hindi. Maghahanap ba sila ng katulad ng babaeng Samaritan? Hindi. Bibigyan mo ng eroplano. Paano? Wala namang bawat probinsya ng Pilipinas, hindi naman lahat ng probinsya merong latagan ng eroplano. Paano siya lalabas? Naalala ko si Manalo si Pelangio Manalo. Kasi meron siyang helicopter. Lumalatag siya pagka pumupunta ng Tarlac. Yung mga opisyal ng gobyerno o yung nakaposisyon sa gobyerno na merong latagan ng helicopter, doon lumalatag. Bakit? Sa kapilya kasi wala namang latagan ng helicopter sa taas. Paano sila lalabas? Binigyan mo na ng pagkain. Kung tutusin, hindi sila dapat pakainin. Binigyan mo na ng pagkain, hindi lalabas. Binigyan mo ng kotse. Wala namang problema sa panggasolina dahil bigay ng mga kanin. Hindi siya lalabas. Binigyan mo ng pagkain, ibig sabihin ng bahay. Lahat, ibibigay mo na. Hindi pa rin lalabas. Paano sila makakakita ng babaeng Samaritan? Nawa sana nauunawaan po ninyo. Ang pinaglilingkuran ninyo, hindi po ang tunay na Diyos, kundi itong mga ministro ninyo, mga tagapagturo ninyo. Sila po ang dinidiyos ninyo na hindi nyo alam. Mas maganda po babasahin ko. Ang Roma, Kapitulo 16, talatang 17-18. Para maintindihan po ninyo kung sino yung pinaglilingkuran ninyo. Hindi po ang tunay na Diyos. Roma 17-18. Ngayon, ipinamamanig ko sa inyo mga kapatid, natandaan ninyo, yung mga pinanggagalingan ng pagkakabahagi at ng mga katitisuran laban sa mga aral na inyong nangapag-aral, kayo magsilayo sa kanila. Sapagkat ang mga gayong ay hindi nagsisipaglingkod sa Kristong Panginoon, kundi sa kanilang sariling tiyan, sa pamagitan ng kanilang mabubuting panalita at mainam na mga talumpati dinadaya ang mga puso ng mga walang malay. Hindi, may pagkakaisa po kami. Magbigay ka nga ng abulon. Magbigay ka nga ng abulon. Nasaan yung pagkakaisa? Hindi nakikita po namin nagbibigay. Nagkukunwari. Saan galing? Kaya bago po kayo maniwala na utos ng Diyos ang magbigay, kilala niyo yung mga tagapagturo niyo kung makakapagbigay. Ito po ang aking paksang naipaksa. Maraming pong salamat sa inyong lahat.